Nakatanggap muli ang Pilipinas ng donasyon ng isang Hamilton-class warship mula sa US. Sa tropikal na init ng Manila Bay, ang hangin ay makapal sa pag-asa. Nagtipon ng mga tao sa basin ng hukbong dagat, isang halo ng mga tauhan ng militar, mga opisyal ng gobyerno, at mga mausisa na manonood. Lahat ay naghihintay para sa seremonyal na pagbibigay ng ikalawang Hamilton-class Coast Guard ship mula sa Estados Unidos sa gobyerno ng Pilipinas. Ang barkong ito, ang USS Dallas, ay naglayag ng maraming milya at nakakita ng maraming misyon. Ngunit ngayon ay minarkahan ang simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan nito. Si Admiral Jose Medina, pinuno ng hukbong dagat ng Pilipinas, ay nakatayo sa podium, ang kanyang mga medalya ay kumikinang sa sikat ng araw. Tumingin siya sa mga nagtitipon na tao, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagmamataas at solemnidad. Sa tabi niya nakatayo ang US Ambassador to the Philippines, Karen Stevens, na formal na maglilipat ng barko. Sa likod ng mga ito, ang kahangahangang silweta ng Dallas ay nagmumula, isang simbolo ng lakas at pagkakaisa. Sa pagsisimula ng seremonya, unang nagsalita si Admiral Medina, dala ang kanyang boses sa mga pantalan. Ngayon, hindi lang tayo tumatanggap ng barko, pinalalakas natin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Dallas ay magsisilbing tagapag-alaga ng ating mga karagatan, isang tagapagtanggol ng ating mga tao, at isang patunay ng ating matatag na pakikipagtulungan sa Estados Unidos. Si Ambassador Stevens ay humakbang pasulong, ang kanyang ekspresyon ay isang taos-pusong katapatan. Ang paglipat ng Dallas ay kumakatawan sa aming patuloy na pangako sa Pilipinas, at sa katatagan at seguridad ng rehiyon. Ang barkong ito ay nagsilbi ng may karangalan, at kami ay tiwala na ito ay patuloy na gagawin sa ilalim ng mga may kakayahang kamay ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang sandali ng paglipat ay sinasagisag ng pagbaba ng watawat ng Amerika, at pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa Dallas. Nagpalakpakan ng mga tao, isang malinaw na pakiramdam ng pagkakaisa, at optimismo ang pumupuno sa hangin. Ang banda ng Philippine Navy ay tumugtog ng isang nakakapukaw na pag-awit ng parehong pambansang awit, na nagdaragdag sa solemnidad ng okasyon. Kabilang sa mga manonood ay si Teniente Miguel Alonzo, isang batang opisyal na napili upang maging bahagi ng crew para sa Dallas. Pinaghalong excitement at kaba ang pinanood niya sa proceedings. Para kay Miguel, ang barkong ito ay higit pa sa isang barko. Ito ay isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili, para igalang ang pamana ng kanyang pamilya ng serbisyo militar, at upang mag-ambag sa pagtatanggol ng kanyang bansa. Ang lolo ni Miguel, isang veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay madalas na nagsasalita tungkol sa mahalagang papel na ginampanan ng mga puwersang Amerikano sa pagpapalaya sa Pilipinas. Ang mga kwentong iyon ay nagbigay inspirasyon kay Miguel na sumali sa Navy, at ngayon, nakatayo dito, nararamdaman niya ang isang malalim na koneksyon sa kanyang nakaraan at isang malalim na kahulugan ng layunin para sa kanyang hinaharap. Sa pagtatapos ng seremonya, sumakay si Miguel at ang kanyang mga kasamahang tripulante sa Dallas sa unang pagkakataon bilang mga bagong tagapag-alaga nito. Ang loob ng barko ay pinaghalong luma at bago, na may makabagong teknolohiya na pinaghalo-halo ng mga elementong nagsasabi ng mahabang kasaysayan nito. Ang mga tripulante ay kumilos na may halo ng paggalang at determinasyon, na handang gawin ang barkong ito sa kanilang sarili. Sa susunod na ilang linggo, ang mga tripulante ay sumailalim sa mahigpit na pagsasanay upang maging pamilyar sa Dallas. Nagdrill sila araw at gabi, hinahasa ang kanilang mga kasanayan, at natutong gumana bilang isang cohesive unit. Natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili na tumuntong sa isang tungkulin sa pamumuno, ang kanyang likas na kakayahan para sa pagnabigate at diskarte ay mabilis na nakilala ng kanyang mga nakatataas. Isang gabi, habang lumulubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw, na nagliliwanag sa ibabaw ng tubig, tumayo si Miguel sa kubyerta, na nagmumuni-muni sa paglalakbay hanggang sa ngayon.
Ang Dallas ay nagsimula na sa pakiramdam tulad ng tahanan. Ang mga koridor at mga compartment nito ay umaalingaw-ngaw sa tawanan at pakikipagkaibigan ng bago nitong crew. Inisip niya ang mga hamon sa hinaharap, ang mga banta ng pamimirata sa Sulu Sea, ang mga alitan sa teritoryo sa South China Sea, ang mga humanitarian mission sa panahon ng bagyo, at nakaramdam ng matinding determinasyon. Ang unang misyon para sa Dallas ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang distress call ang natanggap mula sa isang fishing vessel na nahuli sa isang marahas na bagyo sa baybayin ng Palawan. Nang madalian at tumpak, kumilos ang mga tripulante. Sa ilalim ng maingat na mata ni Miguel, ang Dallas ay tumawid sa maalon na tubig. Ang mga makina nito ay umuungal sa lakas. Habang papalapit sila sa nababagabag na sisidlan, kitang-kita ni Miguel ang takot at kawalan ng pag-asa sa mga mukha ng mga mangingisda. Ang Dallas ay nagmamanyobra sa tabi, at ang mga tripulante ay naglunsad ng isang rescue operation. Sa kabila ng mapanlinlang na mga kondisyon, nagawa nilang ilipat sa ligtas na lugar ang lahat ng mangingisda. Ang pasasalamat at ginhawa sa kanilang mga mata, ay ang tanging pasasalamat na kailangan ni Miguel at ng kanyang mga tauhan. Bumalik sa Pampang, mabilis na kumalat ang balita ng matagumpay na pagliligtas. Pinuri ng mga tao ng Pilipinas ang Dallas at ang mga tauhan nito bilang mga bayani. Ang kanilang pananampalataya sa Navy at ang bagong asset nito ay naging matatag. Para kay Miguel, ito ay isang sandali ng matinding kasiyahan at isang testamento sa potensyal ng barko. Sa mga sumunod na buwan, ang Dallas ay naging pundasyon ng mga operasyon ng Philippine Coast Guard. Nagpatrolya ito sa mga pinagtatalunang katubigan, tumulong sa mga pagsisikap sa pagtulong sa kalamidad, at nagsanay sa mga kaalyadong hukbong dagat. Ang bawat misyon ay nagpatibay sa bono sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, isang partnership na binuo sa ibinahaging pagpapahalaga, paggalang sa isa't isa. Ang pagbibigay ng Dallas ay minarkahan ng isang bagong simula, hindi lamang para sa barko, mga tripulante nito, ngunit para sa walang hanggang alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Habang ang watawat ng Pilipinas ay buong pagmamalaki sa palo ng Dallas, ito ay isang paalala na sa isang mundo ng palipat-lipat na tubig, ang ilang mga samahan ay naninindigan na naglalagay ng landas patungo sa isang mas ligtas na hinaharap.